Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping flow, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito saging confirm nga ni Harry Roque na isa sa mga tumatayong abogado ng mga Duterte at mukhang nagpapanik na po ito. Ayan, nalabas-pasok na daw ang mga kawani ng ICC dito sa Pilipinas at labag daw ho ito sa batas ng Pilipinas ang paglabas-pasok ng mga ICC ho dito mga ka-action. At ayon po sa investigasyon ng UNTV News kay Secretary Boyeng Rimulya ng DOJ, ay dapat daw sumunod sa alituntunin ng batas ang ICC. Hindi daw pwede na labas-pasok na lang ho sila at dapat humingi daw sila o makipag-ugnayan sa DOJ, no? Sa DOJ bilang isang kortesiya ho mga ka-action. Ngunit dumipinsa po ang isa sa mga tumatayong abogado ng war on drug victim ho. Ito po, panoorin na po natin mga ka-action bago ho tayo magtuloy-tuloy. So, meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Sa kanyang vlog, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na batay sa nakuha niyang impormasyon, sinasabing labas-pasok na sa Pilipinas ang mga dayuhan galing sa International Criminal Court o ICC at nag-iimbestiga. Binigyang diin ni Attorney Roque na labag ito sa saligang batas ng bansa. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Subalit nang tanungin ng UNTV News si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya hinggil dito, sinabi ni Secretary Rimulya na hindi basta-basta napapasok at lalabas na lang sa Pilipinas ang mga dayuhan para mag-iimbestiga. Tanong pa nito, kaninong panuntunang legal ang dapat na sinusunod? Anya, dapat ay panuntunan ng Korte ng Pilipinas ang masunod. Ito ay para mabigyan ng proteksyon ang mga karapatan ng akusado alinsunod sa ating saligang batas. Una nang sinabi ni Secretary Rimulya na dapat makipag-ugnayan ang ICC sa DOJ bilang kortesiya. Ayon naman sa Assisting Counsel ng ICC at abogado ng War on Drugs Victims na si Attorney Cristina Conte, maaring i-regulate ng Pilipinas ang pagpasok at pananatili ng mga bisita o dayuhan rito. Pero hindi anya pwedeng ipatupad ang mga sariling panuntunan ng bansa kaugnay sa investigasyon ng ICC. Sa ngayon wala pang panibagong pahayag ang pamahalaan kung makikipagtulungan o hindi ang Pilipinas sa ICC. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, nung narinig na po natin ang kanya-kanyang dipinsa ho ng abogado ng tumatayong war on drug victims ho mga ka-action at ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Okay, dito ho muna tayo kay Harry Roque. Kung talagang labag sa batas ang pagpasok, labas-pasok ng ICC dito sa Pilipinas, bakit hindi magawa ng gobyerno natin na ipahuli ho kung labag ho sa batas? Malinaw po ang sinabi ng Korte Suprema o Supreme Court na pinakataas-taasang hukom dito sa Pilipinas na ang ICC ho ay may jurisdiction pa po sila dito sa Pilipinas. Malinaw po yun, no? At hindi po pwede masunod si Roque kaysa Supreme Court. Okay? Yang kay Roque, ano lang na lang yan, hanggang ganyan na lang ho si Harry Roque. So Harry Roque, humanda ka na lang po sa pagdipinsa ng iyong manok ha. Kasi kahit ano po ang gagawin nyo, wala na po kayong magagawa sa labas-pasok ng mga kawani ng ICC o mga prosecutor ng ICC dito sa Pilipinas. Okay, ang sabi naman ni Boyeng Rimulya, dapat makipag-ugnayan ang ICC sa DOJ para na rin sa pagprotekta ng mga kanilang iimbestigahan. Kailangan ba talaga magpaalam sa inyo, makipag-ugnayan? Para ano ho? Para maalarma ho ang mga iimbestigahan? Para makilala po ang mga kawani ng ICC? Alam nyo po, Isuje Boyeng Rimulya, yan po ay confidential na pag-iimbestiga para hindi ho sila mabulabog at para ma-surprise na din po ang mga kandidato na iimbestigahan ng war on drugs. Diba? O yun po, malinaw na malinaw ang depensa
abogado na tumatayo ng abogado ng war on drug victims, no? O ayan, malinaw na malinaw ho, no? Wala hong paglabag at hindi pwedeng sumunod sa alintuntuning batas ang ICC dito sa Pilipinas. O, di ba? Malinaw na po 'yun, no? At yan po, sa mga abogado po na tatayo dito kay Duterte, maghandang-handa na po kayo sa pagdepensa. Di ba? Hanggang dyan na lang ho kayo. At sa mga supporters ng mga DDS dyan, maghanda na din po kayo kung ano po ang mga hakbang na para nyo maharangan ang ICC dahil yan po ang dinadaldal nyo na itigil ang ICC. Parang tinuturuan nyo talaga ang department, ang Supreme Court, di ba? Sino ba ang masusunod? Ang DOJ o ang kataas-taasang hukom? Di ba? Kapag in-order ng kataas-taasang hukom, wala nang magagawa yan dahil sila ay pinakamataas na hukuman dito sa bansang Pilipinas. Kaya good luck na lang ho. So kung maging negative man ang investigasyon ng mga kawani ng ICC dito sa Pilipinas, pasalamat ho kayo ng mga kandidato na iniimbestigahan. Pero kung maging positive nga ho kayo, na may nilabag po kayo, bit-bitin ang dapat bit-bitin, parusahan ang dapat parusahan, ikulong ang dapat ikulong, naaayon na rin sa batas. Di ba? So yun lang ho muna ang latest update natin mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.